Hinamak na manugang. Kabanata 316. Malaking puhunan ang negosyo ni Jade at nangyayari ang koneksyon, hindi ito magagawa ng sinuman. Higit pa rito, sa tulong ng isang malaking boss tulad ni President Zhao, ito ay isang wastong paraan upang kumita ng pera. Ang tubo na 2 milyon sa isang buwan ay higit sa 20 milyon sa isang taon. Habang iniisip ito nina Helena at Zhang Faang, mas naging masaya sila, at mas naging masaya sila. Bumalik sa katinoan si Xu Fugi at mabilis na dinampot ang mansanas na kagagaling lang niya kay Alex Dixon. Maingat niyang pinakain ito kay Alex Dixon. Alex, ano pa bang gusto mong kainin? Sabihin mo na lang sa tito mo. Bibilhan ka ni tito. Natuwa lang si Alex Dixon sa serbisyo ng 3 taong ito. Sa anumang kaso, sapat na ang kanyang galit sa Lewis family. Ano ang malaking bagay kung hahayaan niya ang mga taong ito na pagsilbihan siya ngayon? Sinadya niyang sumimangot at sinabing, Tito, ang sakit daw ng balikat ko. Naintindihan ni Xu Fugi ang ibig niyang sabihin. Mabilis siyang naglakad papunta sa likod at minasahe ang kanyang balikat. Habang hinihimas-himas niya, nagtanong siya sa paraang pambobola, Alex, angkop ba ang lakas na ito? Oo, ito ay angkop. Tumango si Alex Dixon at mayabang na inutusan si Helena, Nay, medyo masakit ang binti ko. Gumamit ka pa ng lakas. Okay, manugang. Si Helena ay parang katulong na babae. Walang sabi-sabi, nadagdagan ang lakas niya at nagtanong habang nagmamartyo, paano ito? Magaling ba si nanay? Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Jane Lewis na may dalang isang tasa ng tubig. Nang tumangala siya at makita ang eksena sa sala, laking gulat niya na hindi niya napigilan at halos mahulog sa lupa ang tasang nasa kamay niya. Nay, tita, bakit ka nakaluhod sa lupa? At tito, minamasahe mo ang mga balikat ni Alex. Sa sobrang takot ni Alex Dixon ay mabilis siyang tumayo. Tapos na. Gusto lang niyang makitungo sa 3 tao na ito na mahilig sa pera. Hindi niya inaasahan na makakabangga sila ng kanyang asawa. Paano niya ito ipapaliwanag? Bago pa niya maipaliwanag, hindi nasisiyahang sinabi ni Helena, nagsumikap si Alex. Ipapamasahe siya nina mama at tita. Hindi pa nakaka-recover si Jane Lewis sa pagkabigla at nauutol, iyan, hindi na rin kailangang lumuhad sa lupa. Jane, bumalik ka na sa kwarto mo at magpamasahe ka kay Alex. Utos ni Helena, kung maglalakas loob kang magtantrum ulit sa kanya, magagalit si nanay. Bumalik din sa katinoan si Jane Lewis. Malungkot niyang tiningnan si Alex Dixon at sinabing, pumasok ka. May itatanong ako sa iyo. Ma, papasok na po ako. Mabilis na sabi ni Alex Dixon. Masyadong awkward ang atmosphere sa sala. Tumayo siya at naglakad papunta sa kwarto. Ang masayang boses ni Helena ay nanggaling sa likuran, anak, pagsilbihan mong mabuti si Alex. Pumasok si Alex Dixon sa kwarto at kinakabahang isinara ang pinto. Tumangala siya at nakita niya si Jane Lewis na nakatayo sa harapan niya na may malamig na mukha. Parang kidlat ang mga mata nito, nakatitig sa kanya na para bang sinusuri siya. Nakonsensya si Alex Dixon nang tumingin siya sa kanya at mabilis na sinabing, Jane, ngayon lang ako nakakuha ng 20 million yuan business deal para kay tatay, kaya sina mama at tiyo. Hindi ko ito tinatanong sa iyo. Pinutol siya ni Jane Lewis at malamig na nagtanong, sabihin mo sa akin ang totoo, nakikipagnegosyo ba kayo ni Pangulong Zhao sa mga underground na puwersa sa Haicheng? Ano? Natigilan si Alex Dixon. Nang makita siyang natigilan, si Jane Lewis ay may galit na sumangot. Malamig niyang sinampal siya. I knew it. Di ba sabi ko sa'yo wag kang makikipag-deal sa underground forces? Bakit hindi ka nakikinig? Alam ni Alex Dixon na mali ang pagkakaintindi niya. Umiti siya ng mapait at sinabing, asawa, hindi ko ginawa. Iyon ay isang hilaw na bato na maaaring hindi ng daan-daang milyon. Iyon bang ibigay ito sa iyo ni Pangulong Zhao nang walang pag-aalala? Si Jane Lewis ay hindi naniwala sa kanya. I think these rose stones must have came from an unknown source. Kung hindi, bakit hindi sila maglakas loob na makita ang liwanag? Isang bagay na hindi nawawala ng daan-daang milyong yuan ang nakatambak sa bakuran na parang basura, at walang nagbabantay dito. Paano ito naging posible?
Siya ay naging mas at mas tiyak na ang mga hilaw na bato ay nagmula sa hindi kilalang mga hamak. Bukod dito, nagbukas din siya ng isang kumpanya, kaya hindi pa rin niya alam ang ilang bagay na hindi nakikita ng mga big shot ang liwanag. Hanggat ang negosyo ay lumaki at lumaki, ang boss ay magkakaroon ng higit pang mga bagay na gagawin sa dilim, na imposibleng makilala siya. Itinaas ni Jane Lee West ang kanyang ulo at malamig na sinabi, "Anyway, dapat mong ibalik ang mga hilaw na bato na ito kay President Zhao sa lalong madaling panahon at subukang huwag makipag-ugnayan sa kanya. Ayaw pa rin namin ng kanyang 20 milyon, kontrata." Nakita niya sa hotel ang tiyahin ni Alex Dixon at ang maraming itim na nakadamit na bodyguard. Pakiramdam niya ay komplikado ang pamilya ni Alex Dixon at may kinalaman sa underground forces. Nakita ni Alex Dixon na mali ang pagkakaintindi niya sa kanya, kaya hindi niya maipaliwanag ng malinaw ang bagay na ito sa maikling panahon. Ang tanging nasabi niya ay, "Huwag kang mag-alala, ang kontratang pinirmahan ni na President Zhao at tatay. Lehitimong negosyo ang ginagawa nila." Tuwang-tuwa si nanay ngayon. Kung bigla mong sasabihin na ayaw mong pumirma, tiyak na magiging hindi masaya. Tsaka hindi rin maganda ang negosyo ni Dad sa antique shop. Ano bang masama kung hayaan mong magpahinga si Dad? Nag-alinlangan si Jane Lee West. Alam niyang maagang umalis si Albert Lee West at araw-araw ay late na umuwi. Buong puso niyang itinapon ang sarili sa tindahan, ngunit hindi maganda ang kanyang negosyo. Nawalan pa siya ng pera. Sinamantala ni Alex Dixon ang pagkakataong sabihin, "Asawa, ipinapangako ko sa iyo. Kung may makita kang mali sa aming negosyo kay Pangulong Zhao, maaari kang huminto sa pagtatrabaho sa kanya anumang oras." Naantig si Jane Lee West sa kanyang mga sinabi. Alam niya na ang 100 milyong yuan ay namuhunan ni Pangulong Zhao sa kumpanya. Sa wakas ay bumuntong hininga siya at sinabi sa mahinang boses, "Sige." Nakita ni Alex Dixon na hindi na siya galit at sinamantala ang pagkakataong hawakan ang kanyang kamay at sinabing, "Asawa, ipinapangako ko sa iyo na hindi ko nauulitin iyon kapag sinipa ko si nanay." Malungkot na sabi ni Jane Lee West, "Inamin lang ng nanay ko na siya mismo ang gumawa nito. Alam ko rin naman na hindi makatwiran ang nanay ko, pero kahit gaano pa siya katanda, huwag mo siyang pakialaman." Alam ko natuwa si Alex Dixon sa kanyang puso at nakahinga ng maluwag. Tila natapos na sa wakas ang paggamit nito. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Alex Dixon na may nagawa siyang mali ng sipa niya si Helena. Kung hindi si Helena ang biolohikal na ina ng kanyang asawa, hindi mapapawi ng sipa na ito ang kanyang galit. Sinamantala ni Alex Dixon ang pagkakataon para sabihing, "Asawa, hindi ba pinamassage ako ni nanay? Gusto mo?" Namula si Jane Lee West at agad na gustong bawiin ang kamay. Si Alex Dixon, gayunpaman, ay mabilis na nag-react. Hinawakan niya ang maliit niyang kamay at sinamantala ang pagkakataong yakapin siya. Lalong namula ang mukha ni Jane Lee West. Nataranta siya at gustong kumawala. Niyakap ni Alex Dixon ang malambot at maislan niyang katawan. Natuwa siya at biglang nag-init ang katawan. Si Jane Lee West, na katatapos lang naligo, ay nakasuot lamang ng isang pares ng silk white suspender pajamas. Ang kanyang mga curve ay kat-anji tangi. Ang manipis na pajama ay dum-aikit sa kanyang makinis na balat na parang pangalawang layer ng balat. Ang kanyang malaking palad ay dum-aikit sa manipis na baywang ni Jane Lee West. Ramdam niya ang makinis at malambot nitong balat sa ilalim ng tela. Isang malabong lemon bath na halimuyak ang lumabas sa kanyang katawan, na humahalo sa kanyang katawan na bango. Uminit ang ulo ni Alex Dixon. Niyakap niya ang balingkinitang baywang ni Jane Lee West, at napatikom ang bibig. Biglang naputol ang paghinga ni Jane Lee West. Namula agad ang pisngi niya at pati tenga ay namumula. Gusto niyang itulak si Alex Dixon. Ngunit ang kanyang katawan ay kasing taibay ng isang bakal na punit. Ilang beses niya itong tinulak, ngunit hindi niya magawang itulak palayo. Unti-unting nanghina ang katawan ni Jane Lee West at tuluyan na siyang nawala ng kontrol. Parang nagliyab ang buong katawan ni Alex Dixon. Hindi niya ito makontrol. Humihingal siya at sinabi kay Jane Lee West, "Asawa, bakit hindi tayo?" Kabanata 317. Bago pa siya makatapos, may napagtanto kaagad si Jane Lee West at nahihiyang sinabing namumula ang mukha, "Hindi. Kung gayon hanggang kailan tayo maghihintay?
Hindi napigilan ni Alex Dixon na yumakap sa bewang ng asawa at magtanong. Gusto niyang mapalapit sa asawa. Araw-araw siyang natutulog sa sahig, at pagkatapos ng mahabang pagtitiis, hindi na niya kinaya. Ginamit ni Jane Lewis ang kanyang maliliit na kamay upang suportahan ang kanyang dibdib. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Nahihiyang sabi niya na namumula ang mukha, Alex Dixon, I chose to marry you. I don't care what kind of person you are. But I hope that you can take care of the family matters. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, huminto siya saglit. Bakas sa mga mata niya ang hiya, pero napakaseryoso ng ekspresyon niya. Kung talagang mag-asawa talaga, baka magkaanak din ako. Ayokong mamuhay ang mga anak natin sa nakakatakot na kapaligiran. Matapos marinig ang sinabi ni Jane Lewis, unti-unting kumalma ang kaba sa dibdib ni Alex Dixon. Alam niya na inisip ni Jane Lewis ang kanyang pamilya ay may kaugnayan sa mga puwersang nasa ilalim ng lupa, ngunit ang katotohanan ay hindi optimistiko. Ang pamilya Dixon ay isa sa mga nangungunang pamilya sa kabisera. Ang relasyon sa pagitan ng mga pamilya ay komplikado at ang mga undercurrent ay lumalakas. Namatay din ang kanyang mga magulang sa isang sinasadyang aksidente sa sasakyan. Ayaw ni Alex Dixon na ang kanyang asawa, mga magiging anak, at pamilya ay nasa ilalim ng ganoong banta. Hanggat hindi pa nakikilala ang taong nagtatago sa dilim, hindi siya makakapagpahinga ng isang araw. Marahang niyakap ni Alex Dixon si Jane Lewis, inilagay ang noo sa buhok nito, at taimtim na nangako sa kanya. Huwag kang mag-alala, aayusin ko talaga ang usapan ng pamilya. At hanggat nandito ako, isinusumpa ko na hindi ko hahayaang banta ng sinuman ang kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Alex. Naantig si Jane Lewis at muling sumubsob sa kanyang mga bisig. Hinawakan ni Alex Dixon ang katawan ng asawa, kumikislap ang mga mata nito na may intensyong pumatay. Tiyak na malalaman niya kung sino ang mamamatay tao na nagtatago sa likod ng mga eksena at alisin ang potensyal na banta. Ang may-ari ng Double Fish Jade Pendant, tiyak na aalamin niya at hihingi ng tawad ang mamamatay tao sa kanyang mga magulang. Babalik na sana si Little Tia sa kabisera para imbestigahan ang may-ari ng Jade Pendant. Ang panganay na tiyuhin ng pamilya Dixon ay malapit na ring bumalik mula sa ibang bansa. Sa oras na iyon, ang pamilya Dixon ay mag-uudyok ng isa pang alon ng kaguluhan. Si Alex Dixon ay orihinal na nagplano na manatili sa Jinling, ngunit ang kanyang pakikipag-usap sa kanyang asawa ngayon ay nagpasya sa kanya na baguhin ang kanyang plano. Gusto niyang bumiyahe sa Jing City para tingnan ang sitwasyon sa bahay. Nang gabing iyon, nagkusa si Jane Lewis na ilagay ang kutsan sa kama, nilagyan ito ng 2 unan, at pagkatapos ay natulog ng nakatalikod si Alex Dixon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Alex Dixon. Tila natapos na sa wakas ang kanyang buhay na nakahandusay sa sahig. Nagtipto siya sa kama at hinayla ang kumot sa kanyang sarili. Nakatulog ng patagilid si Jane Lewis na nasa tabi niya. Hindi natakpan ng kumot ang kanyang katangi tanging kurbo. Si Alex Dixon ay parang nasusunog. Patuloy siyang lumulunok sa dilim. Ito ay hindi komportable. Bagamat hindi na niya kailangan pang matulog sa sahig, wala siyang magawa kung may buhay na katawan sa tabi niya. Ang pakiramdam na ito ay mas hindi matiis kaysa sa ground bed. Tiniis ni Alex Dixon ang paghihirap at nagpagulong-gulong hanggang hating gabi bago pumikit. Bago siya nakatulog, nagpasya siya na dapat niyang ayusin ang sama ng loob sa pagitan ng pamilya at pag-uwi ni Jane Lewis para makita ang matandang master sa isang maririnig na paraan. Sa oras na iyon, hindi na niya kailangang itago ang kanyang pagkatao at sabihin sa kanyang asawa ang lahat. Kinaumagahan, tinawagan ni Alex Dixon si Pangulong Zhao. Hiniling niya sa kanya na pumirma ng 20 milyong kontrata sa Ancient Garlic House ng Biyenan. Sa mata ni Helena at ng iba pa, ang kontratang ito ay parang bundok ng ginto. Sa mga mata ni Alex Dixon, ang kaunting pera na ito ay hindi tumanggi ng ngunit pagbanggit. Sa pagkakataong iyon, hinikayat niya ang biyenan na maging masaya at sabay na aliwin ang asawa. Ayaw din niya na patuloy siyang sinisipa ni Helena tungkol sa bagay na ito at gumawa ng malaking kaguluhan tungkol dito. Pagkatapos ng kontrata, bumalik si Alex Dixon sa villa.
Ang tumpok ng mga hilaw na bato ay dinala pabalik, at ito ay inilagay sa loob ng walang anumang pagbabago. Inutusan ni Alex Dixon si Uncle Lee na bantayan ang pinto ng villa, at pagkatapos ay nagsimulang puno ng jade. Upang makabuo ng isang formasayon ng pagtitipon ng espiritu, hindi lamang nagkaroon ng purong natural na kayamanan na naglalaman ng masaganang natural na dagdag na enerhiya, kinakailangan din na hayaan ang pag-aayos ng enerhiya nito na mapakinabangan. Napatingin si Alex Dixon sa orihinal na bato. Ang mga bato na may iba't ibang laki ay nakatambak sa lupa na parang isang maliit na bundok. Inipon niya ang kanyang sarili na enerhiya at hinampas ang dalawang palad. Isang malakas na alon ng espiritong enerhiya ang agad na lumabas mula sa kanyang mga palad. Sa isang mapurol na tunog ng kaluskos na parabang hindi mabilang na malalaking bato ang sabay na nabasag, ang mga hilaw na bato na inilagay sa looban ay biglang bumukas, at ang balat ng bato ay nalaglag. Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at nagpatawag ng bugzo ng hangin, na inililipad ang balat ng bato sa gilid. Ang batong balat ng mga hilaw na bato ay ganap na natangay at tinangay ng mabangis na hangin, na nagpapakita ng kristal na malinaw na jade sa loob. Mga piraso ng jade, lawa berde, mapusyaw na berde. Ang jade ay nakatambak sa lupa, kumikinang at naaninag na parang kristal. Saglit, ang buong courtyard ay nagbuga ng mahinang berdeng jade light, at ang enerhiya ng espiritu ay tumaas ng husto. Tumingin si Alex Dixon sa paligid. Oo naman, ang mga hilaw na bato na ipinadala ni Boss Wu mula sa Mian State ay lahat ay hindi mabibili ng salapi. Ang jade sa kanyang harapan ay kasing laki ng pineapple honey, at ang mga maliliit ay kasing laki ng melon. Maging ito ay ang kulay o ang ulo ng tubig, ang lahat ng mga ito ay mahalaga sa mga bagay. Anumang piraso nito ay maaaring ibenta ng hindi bababa sa 50 milyong yuan o higit pa. Gayunpaman, kapag ginamit upang puspyusan ang spirit gathering formation, ang jade na ito na pinaghihiwalay ng daan-daang milyon ay magagamit lamang upang gamitin ang pinakapangunahing formasayon. Ang jade lang mismo ay hindi sapat. Kailangan itong gawing isang jade spirit. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at tumingin sa langit. Isang asul na langit na 10,000 metro ang lapad. Walang ulap sa langit, at ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Sumigaw siya sa malalim na boses at sinabi sa matigas na boses. Kulog, halika. Sa isang iglap, ang maaliwalas na kalangitan ay nagiging madilim at makulimlim. Ang langit ay natatakpan ng maitim na ulap. Ang kidlat ay parang pilak na ahas, tumatalon sa pagitan ng madilim na ulap. Umihip ang mga malalakas na hangin sa lahat ng direksyon sa looban, na naging sanhi ng pag-ugoy ng mga puno sa looban. Patuloy ang pagbagsak ng mga kulog mula sa langit, lahat sila ay nagtipon sa nakataas na kamay ni Alex Dixon. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng kidlat, at ang pilak na liwanag ay nagniningning. Siya ay naging isang kidlat na tao. Sa gitna ng mga alon ng kidlat, malamig ang mukha ni Alex Dixon. Mariin niyang ibinaba ang kamay at sumigaw. Magpahinga ka. Agad, ang kidlat sa kanyang kamay ay nag-convert sa isang sinag at bumuhos sa tumpok ng jade. Ang jade pile ay tila nakatanggap ng tugon, at kaagad, ang berdeng ilaw ay lumundag, na sumasalamin sa kidlat sa kalangitan. Ang buong patio ay kumikislap sa pilak na liwanag. Umindayog ang mga anino ng mga puno. Ang langit ay napuno ng kulog, at ang langit ay madilim. Para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Si Tito Lee, na nakabantay sa labas ng patio, ay napawisan ng malamig na makita niya ito. Ang kidlat sa kalangitan ay bumagsak lahat sa likod bahay ng villa, na naging sanhi ng kanyang labis na takot. Alam ni Uncle Lee na si Alex Dixon ay hindi isang mortal, ngunit hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay may ganoong kakayahan. Lalong naging magalang ang kanyang ekspresyon, na para bang tinuring na niya si Alex Dixon bilang isang Diyos sa kanyang puso. Makalipas ang halos 15 minuto, nawala ang kidlat sa kalangitan. Ang makakapal na maitim na ulap ay unti-unti ding nagkalat. Sa looban ng villa, kung saan nakatambak noon ang magandang jade, mayroon na ngayong tambak na uling. Ang isang malaking tumpok ng hindi mabibaylang magandang jade ay ganap nang nawasak sa pinong jade. Ito ay naging kulay abong itim na graba at kumukulot ang usok. Kabanata 318
Lumapit si Alex Dixon, tumingkayad, at hinalungkat ang isang tumpok ng uling. Pumulot siya ng isang kasing laki ng itlog at malinaw na kristal na jade bead mula sa basura. Ang jade bead na ito ay tila natipon ng lahat ng asensya ng jade. Ito ay malakristal na parang butil, at naglalabas ito ng siksik na nagpapabuti sa enerhiya. Ito ang Jade Spirit na kanyang pinino. Sa 9 Profound Heaven Scripture, ang Jade Spirit ay isang magic weapon na pino ng isang sinaunang immortal. Ito ay nagtataglay ng pinakamakapangyarihang enerhiya, at kadalasang ginagamit upang gamitin ang mga walang kamatayang kayamanan. Ngayon, nais ni Alex Dixon na gamitin ito upang pasiglahin ang espiritual ngunit enerhiya ng langit at lupa at ilatag ang espiritual na pagtitipon na formation. Sa tumpok ng jade na ito na walang daan-daang milyong yuan, 5 jade spirit lang ang napino niya sa kabuuan. Ginamit ni Alex Dixon ang lokasyon ng sangay ng langit at lupa na feng shui formation at inilibing ang mga ito sa ilalim ng vilya. Nang ilibing niya ang huli, pakiramdam niya ay nalinas ang hangin sa paligid niya. Tumayo si Alex Dixon at huminga ng malalim. Sa wakas, nagpakita siya ng isang nasisiyahang ngiti. May mga bakas na naglilipat na enerhiya sa hangin, at nagtitipon pa rin ito sa looban. Nabuo ang formation. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya at lalabas na sana ng court nang biglang lumingon ang mga mata niya at nagulat siya. Nakita niya ang isang sulok ng vilya. Nagbago na rin ang palayok ng bulaklak na itinanam niya ng 2 halamang hinihiling. Sa orihinal, ang mga bagong damo sa palayok ng bulaklak ay 2 panlo lamang. Kahit gaano pa sila dinilig at pagpapataba ni Uncle Lee, hindi sila tatubo. Gayunpaman, noong dinadalisay ng kidlat ang jade, naisip din ng 2 sidling na ito ang nagdudulot ng enerhiya ng langit at lupa. Sila ay lumaki at naging malambot na mga sanga na 1 pulgada ang haba. 5 o 6 na malambot na dahon ang nakasabit sa mga sanga. Ang 2 seedlings ay berde at translucent. Ang mga patak ng hamog sa mga dahon ay naglalabas din ng mga siksik na nag-aayos ng enerhiya. Nakahanap kaagad si Alex Dixon ng isang basong bote na karaniwang iniinom ni Uncle Lee sa vilya at maingat na kinokolekta ang mga spiritual dews sa mga dahon. Ayon sa 9 Profound Heaven Scripture, ang spiritual dews na ito ay nagkaroon ng epekto ng pagbuhay sa mga patay at maaaring gawing dekalidad na medicinal pill. Sayang lang at kakaunti lang ang spiritual dews, at kalahating bote lang ang nakolekta niya. Iniligpit ni Alex Dixon ang bote ng salamin at naglakad palabas ng vilya. Pagkalabas niya ay natigilan siya at sinabing, "Tito Lee, bakit ka nakaluhod sa lupa?" Nagmamadaling tumayo si Uncle Lee na nanginginig sa takot. Tumingin siya kay Alex Dixon nang may paggalang at nahihiyang sinabi, "Boss Lin, kanina ka pa nagpapatawag ng kidlat sa likod bahay. Natakot ako sa lakas ng langit at hindi ko napigil ang lumuhad sa lupa. Hindi ko akalain na gagawin ko, mapalad, na makapaglingkod sa isang walang kamatayan sa aking edad. Ito ang swerteng nalinang ko sa kanilang buhay." Nakakatawa si Alex Dixon at sinabing, "Mortal lang ako, hindi divine immortal. Huwag mong sabihin kahit kaninong nangyari kanina. At saka, kailangan kong bumiyahe sa Jing City. Tulungan mo akong bantayan ang vilya at huwag papasukin ang anumang random na tao. Maaari kang magtanim sa vilya kapag libre ka. Tutulungan ka ng kapaligiran dito sa paglinang. Kung ang isa ay nanatili sa spirit gathering formation sa mahabang panahon, kahit na ang isang mortal ay magiging malakas at mabubuhay ng mas matagal. Kung mayroong isang magsasaka, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Boss Lin, kahit ipagsapalaran ko ang aking buhay, siguradong aasahan ko ang vilya na ito," mataimtim na sabi ni Uncle Lee. Nagkamali siya noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya papasukin ang sinuman. Tumango si Alex Dixon at lumabas ng vilya. Habang naglalakad, tinawag niya si Dixon Shenglan. "Little tita, babalik ka ba ngayon sa capital? I'll send you off." Nasa hotel si Dixon Shenglan nang sabihin niyang, "Hindi mo kailangang ipadala ang flight ko sa hapon. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin, kaya aalis na ako pagkatapos ko." Hindi niya sinabi kung ano ang gusto niyang gawin. Ayaw magtanong ni Alex Dixon kaya ibinaba na niya ang telepono.
Nang ibaba niya ang telepono, nawala ang ngiti sa mukha ni Dixon Shenglan, at bumalik siya sa malamig at walang emosyon niyang mukha. Itinaas niya ang kanyang ulo at malamig na sinabi, "Narinig mo ba ang sinabi ko sa iyo ngayon?" Sa harap ni Dixon Shenglan ay nakatayo ang isang hilera ng matatangkad at malalakas na lalaki na nakasuot ng itim na damit at maskara. Bawat isa sa kanila ay matipuno at nakasuot ng itim na tela sa kanilang mga ulo. Ang isa sa kanila, si Strongman in Black, ay yumuko ng may paggalang at sumagot, "Ang mga utos ni Miss Lan, tatandaan natin sila." Ang mapupulang labi ni Dixon Shenglan ay kumaibot at nagpakita ng malamig at malupit na ngiti. Tumango siya at sinabing, "Buti naman at naalala mo ito. Kung mayroong anumang pagtagas ng impormasyon sa panahon ng operasyon, hindi mo na kailangang bumalik sa martial guards ng pamilya Dixon. Pumunta ka sa lugar kung saan ka dapat parusahan." "Oo." Sabay-sabay nilang sagot. Tumango si Dixon Shenglan at naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay. Isang bakas ng talas ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang grupong ito ng Strongman in Black ay ang mga eksklusibong gwardya ng pamilya Dixon. At ang huling ginawa niya pagkaalis sa Jinling ay turuan si Helena ng leksyon. Ang kanyang mga aksyon ay mabangis, at walang kahit isang butil ng buhangin sa kanyang mga mata. Noong nakaraan, sa account ni Alex Dixon, pinigilan niya si Helena. Gayunpaman, hindi ito humawak kay Helena ay maaaring sumakay sa kanyang at kumilos ng malupit. Lalo na nang palihim na nag-imbestiga si Dixon Shenglan at nalaman na inuutusan at pinapagalitan ni Helena si Alex Dixon sa bahay at casual na pinapagalitan siya, lalo na siyang nagalit. Kahit na umalis si Alex Dixon sa pamilya ngayon, magiging miyembro pa rin siya ng Dixon family. Ang Dixon family ay isang first-rate na pamilya sa Jing City. Paano nila natitiis ang kahihiyan ng langgam na tulad ni Helena? Tinawag ni Dixon Shenglan ang mga miyembro ng koponan ng Armed Forces mula sa pamilya Dixon at hiniling sa kanila na hanapin si Helena na nakita ang kanilang mukha. Gusto niyang turuan sila ng leksyon ang matandang hag na ito. Tuldok. Wala pang isang oras matapos umalis si Alex Dixon sa villa, may ilang palihim na anino ang dumaan. Sa sikat ng araw, ang tatlong taong ito ay dalawang babae at isang lalaki. Lahat sila ay nakasuot ng salaming pang-araw at maskara, na nakadikit ng mahigpit sa kanilang mga mukha na parang magnanakaw. Dahil siguro sa sobrang blur ng mga maskara, hindi napigilan ng isa sa kanila na tanggalin ang kanyang maskara at nagtanong sa mahinang boses, "Ate, hanggang kailan tayo makarating sa villa?" Paano kung malaman ni Alex Dixon? Sa ilalim ng face mask, ang mukha ni Shu Fugi ay nakakagulat na pula. Nang matapos siyang magsalita, tinanggal din ng katabi niya ang maskara at pabigla-bigla na nagsalita, "Ano ang kinakatakutan mo?" Si Alex Dixon ay kasing duwag ng aso sa harap ng eldest sister. Kahit na malaman ito ni eldest sister, papagalitan siya at hindi man lang maglalakas loob na umutot. Ang taong nagsalita ay si Zhang Faang. Hinubad din ng isa sa mga katabi niya ang maskara niya, nakitang-kita ang pawisan na mukha ni Helena. Napabuntong hininga siya habang nasusuklam na sinabi, "Basura lang siya." Kung hindi dahil sa takot na hindi gagana ang 20 milyong kontrata, diretso kong sipain ang pinto at inilalayo ang hilaw na bato. Tumingin si Zhang Faang sa langit sa takot. Ngayon lang, biglang nagbago ang langit at patuloy na kumulog. "It scared me to death. I'm afraid that God knows that we are going to steal the raw gemstone from Alex Dixon's villa and was warning us, right?" "Ano ang kinatatakutan mo? Nagbabago lang ang panahon," sambat ni Shu Fugi at lumingon sa pambobola kay Helena. "The best pa rin si kuya. Yayaman ako kay ate. Tara na. Magnakaw tayo ng hilaw na bato." Isinuot ni Helena ang kanyang maskara, ipinagmamalaki ang kanyang kamay, at naglakad pasulong. Kahapon, nalaman nilang ang hilaw na gemstone sa bakura ni Alex Dixon ay kay President Zhao pala. Sobrang ayaw nilang tatlo. Nang malapit nang makarating sa kanilang bibig ang isang piraso ng masarap na matabang karne ay bigla itong inagaw ng ibang tao. Paano nila bibitawan ang bagay na ito gayong sa ibang tao daw ito? Kaya naman, sina Helena at Shu Fugi, ang mag-asawa, ay agad na gumawa ng desisyon pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Iyon ay tumakbo sa villa para makawin ang hilaw na bato.
Kabanata 319. Isang matandang lalaki lang ang nakabantay sa pinto sa villa, matanda na at nahihilo. Higit pa rito, hindi alam ni Alex Dixon na ninakaw niya ang hilaw na gemstone. Walang pakialam si Helena kung paano niya sinabi kay Pangulong Zhao. Sa anumang kaso, siya ay nagmamalasakit lamang tungkol sa pagnanakaw ng hilaw na batong pang-alahas. Kung nakagawa siya ng isang piraso, maaari itong ibenta sa halagang 10-10 milyon. Palihim na tumakbo ang isang grupo ng mga tao papunta sa likod bahay ng villa. Sa pangunguna ni Helena, maayos na nakarating ang dalawa sa likod bahay. Kinuha ni Helena ang susi ng villa na ninakaw niya sa kwarto ng kanyang anak, binuksan ang pinto sa likod, at tahimik na pumasok. Bilisan, mabilis na hanapin ang hilaw na batong pang-alahas. Hinimok ni Xu Fugi ang kanyang asawa. Mabilis na kumilos si Zhang Faang na parang magnanakaw at hinanap kung saan-saan. Parang daga silang tatlo, naghahanap kung saan-saan sa villa. Akala nila invisible sila, pero hindi nila alam na nahulog silang lahat sa monitoring system ng villa. Tiningnan ni Uncle Lee ang surveillance video, at parang sasabog ang ulo niya. Biyanan na naman ni Boss Dixon. Wala siyang choice kundi ang toaga si Alex Dixon. Boss Dixon, 2 pang tao ang dinala ng biyenan mo sa villa. Parang nagnanakaw. Hindi, may hinahanap siya. Baka raw bato iyon. Wala siyang lakas ng loob na gamitin ang salitang magnakaw. Sa huli, si Helena ang biyenan ni Boss Dixon, at ang ninakaw nito ay mga gamit din ng kanyang pamilya. Papunta si Alex Dixon sa kumpanya nang makita niya ang video na ipinadala ni Uncle Lee. Pakiramdam niya ay walang magawa. Masasabi niya sa isang tingin na ang 3 taong ito ay ang kanyang biyenan, tiyuhin, at tiyahin. Nagbihis pa sila ng ganito. Halatang nandito sila para magnakaw ng mga hilaw na bato. Walang magawang sabi ni Alex Dixon, huwag mo silang pansinin. Itago mong mabuti ang flower pot ko. Kung sakaling hindi mahanap ni Helena ang hilaw na batong hiyas at mailabas ang galit niya sa aking villa. Hayaan mo na lang silang hanapin ito sa villa. Ang biyenan ko ay huwag kang susuko hanggat hindi niya nakikita ang Yellow River. Kung hindi siya darating ngayon, siguradong maaalala niya ito sa darating. Kapag sila ay napagod, masasabi mo sa kanila, ang hilaw na bato ay dinala ni President Zhao. O tama, wag mo munang sabihin sa kanila. Pagpagod na sila sa paghahanap at kalahating patay. Oo, makalipas ang 2 oras. Pagod na pagod si Helena kaya minulat niya ang kanyang mga mata at napaupo sa lupa, hingal na hingal. Nababalot ng dumi ang buong katawan niya. Nababalot ng itim na piraso ng bulaklak at pawis ang mukha niya. Si Zhang Faang at Xu Fugi, na nakaupo sa tabi niya, ay hindi mas maganda. Sila ay pagod na parang patay na mga aso. 2 oras silang naghanap, ngunit wala silang nakitang kalahating hilaw na bato. Sa halip, pagod na pagod sila kaya gusto nilang mamatay. Big, kuya, bakit wala tayong nakitang hilaw na bato? Di ba sabi nila na ipadala na nila ito pabalik sa villa? Humihingal si Xu Fugi habang nagsasalita. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan, at hindi pa siya nakaranas ng ganitong uri ng parusa noon. Paano ko malalaman? Galit na sabi ni Helena, ang basurang ito ay hindi may tatago ng ganoon kabilis. Si Zhang Faang ay nakahiga sa lupa habang nakataas baba ang kanyang mga paa habang walang lakas na sinabi, ako, hindi ko na kaya. Not to mention her, pati ang lakas ni Helena ay pinisil na tuyo. Nasa bahay siya at hindi gumagawa ng gawaing bahay. Karaniwang tinatrato niya si Alex Dixon na parang isang utusan at inuutusan siya. Paano niya magagawa ang ganitong uri ng pisikal na gawain? Nakakapagod to the extreme. Kasing pagod ng mga patay na aso silang 3, may lumabas na figure. Sino ta? Agad na napasigaw si Xu Fugi sa takot. Ako si Uncle Lee, na nagbabantay sa mansyon, sabi ni Uncle Lee nang hindi kumukumot. Nakahinga ng maluwag si Helena nang makita ang matanda na nagbabantay sa pinto. Nagtaas siya ng kilay at sumigaw. Saan inilagay ng basurang iyon ang hilaw na bato? Sinabi ni Uncle Lee, hiniling ni Pangulong Zhao ang truck na umalis ng maaga sa umaga. Ano? Tila tinamaan ng kidlat ang 3. Sabay-sabay nilang sigaw, at bawat isa sa kanila ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha.
Makalipas ang ilang segundo, sa sobrang galit ni Helena ay muntik na siyang mapatalon. Napaupo siya sa lupa at nagmura. Itong basura. Sinadya niya akong pahirapan. Nailayo ang hilaw na bato. Bakit hindi niya sinabi sa akin ng mas maaga? Hinanap niya ako ng matagal. Pagod na ang mga binti ko na may cramps. Si Zhang Faang ay labis ding nagalit. Tinuro niya si Helena at pinagalitan, di ba sabi mo nasa loob ka ng hilaw na bato? Kung hindi, paano ako mapapagod? Kung gusto mong sisihin mo si Alex Dixon. Nakita ni Shu Fugi na mag-aaway na naman ang dalawa at mabilis na sinubukang mamagitan. Malungkot niyang sinabi, walang magagawa ang basurang ito. Nakita kong bulag talaga siyan para pakasalan siya. Baka hanapin ko siya ng pamilyang Fugi sa Jing City. Sa tingin mo ba ayaw kong maghiwalay sila? Kinagat ni Helena ang kanyang mga ngipin at nagmura. Nag-aapoy ang puso niya sa galit. Matagal na niyang nakalimutan ang tungkol sa 20 milyong kontrata mula kahapon. Sa anumang kaso, sa kanyang opinyon, kahit nawala si Alex Dixon, dapat pa rin ang kontratang ito sa Lewis family. Humihingal si Helena. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. She scolded, pagkatapos ng sobrang pagod natin, wala tayong mahanap ni isang hibla ng buhok. Galit na galit ako. Wawasakin ko itong bakuran. Habang nagsasalita siya, mabangis siyang naglakad papunta sa bakuran at yumuko upang kunin ang isang pala sa tabi ng dingding. Pagkatapos, nagsimula siyang maghukay at magbasag-basag sa bakuran. Itong sira basura. Pagod siya ngayong araw na wala talaga siyang nakuha. Tutulungan ko rin si kuya. Si Zhang Faang ay may mabangis na tingin at inilabas ang lahat ng kanyang galit kay Alex Dixon. Naglakad siya pasulong at sinipa ang isang palayok ng mga orchid sa bakuran. Hindi siya mapigilan ni Shu Fugi. Gusto niyang sabihin sa dalawang babaeng ito na sinisira nila ang sarili nilang gamit. Gayunpaman, hindi niya nakita ang hilaw na bato. Sa halip, siya ay pagod na parang patay na aso. Nagalit siya at wala siyang pakialam sa kanila. Sa anumang kaso, kasalanan ni Alex Dixon ang lahat. Nakakamangha ang mapanirang kapangyarihan ng dalawang shrew. Ilang sandali pa ay nagkagulo na ang hardin ng Villa. Ang orihinal na magandang looban ay naging sira-sira. Tumingin si Uncle Lee at bumuntong hininga. Natatakot na siya na kailangan niyang gumastos ng ilang daang libo pa sa pagsasaayos ng pesyo. Maging ang orchid na walang 10,000 yuan ay binuhat ni Helena at pinagdurog-durog. Ang ilang daang libo ay hindi isang problema, ngunit hindi ito maisip ni Uncle Lee. Bakit nagkaroon ng ganoong biyenan ang isang tulad ni Alex Dixon, na may pambihirang kakayahan? Isa pa, may isang tiyahin din na may kaparehong mabahong lasa. Ang malas ni Boss Dixon na magkaroon ng ganoong grupo ng mga top-grade na kamag-anak na magkasama. Buti na lang at nagkaroon ng foresight si Boss Dixon. Alam na siguro niyang matagal na niyang gagawin ang ganoong bagay ng kanyang biyenan kaya naman inutusan niyang itago ng mabuti ang nakapaso na bulaklak, at sa kabutihang palad ay nakaiwas sa kapahamakan. Mabilis na tinawagan ni Uncle Lee si Alex Dixon at iniulat ang sitwasyon. Tuldok. Nagmura si Helena at galit na naglakad palabas ng villa. Ang hardin ay naging mga guho. Ang mga bulaklak at mga puno na dapat ay babasagin ay pinagdurog-durog ng dalawang babaeng nasa katanghaliang gulang. Ang tatlo sa kanila ay itinapon ang kanilang mga sarili sa wala. Sa sobrang pagod nila ay halos patay na sila. Nagliyab silang lahat habang naglalakad pababa ng bundok na nakayuko. Habang naglalakad sila ay pinag-uusapan nila si Alex Dixon. Sa madaling salita, kasalanan ni Alex Dixon ang lahat. Malungkot na sinabi ni Helena, Fugi, kapag bumalik ka sa kabisera pagkaraan ng ilang araw, pumunta ka at alamin kung sinong mayayaman sa Jing City ang naroon at hanapin sila para kay Jane. Gusto kong hiwa-hiwalayan ni Jane ang basurang ito at magpakasal, sa isang mayamang pamilya sa Jing City. Agad namang sumang-ayon si Shu Fugi, ate, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Maraming mayayaman sa kabisera, wala si Alex Dixon. Gumalaw ang puso ni Helena at ngumiti siya ng nakakaloko. Kung maaari mong kontaken si young Master Dixon, sabihin sa kanya na ang aking anak na babae ay namimiss siya at hinihiling sa kanya na tawagan ang aking anak na babae. Inilibot ni Zhang Faang ang kanyang mga mata at nanunuya sa kanyang puso.
Ang Dixon family na iyon ay isa sa mga pangunahing malalaking pamilya sa bansa. Paano sila magkakagusto sa isang maliit na pamilya tulad ng Lewis family? Talagang hindi alam ni Helena ang kalawakan ng langit at lupa. Gayunpaman, tinapik ni Shu Fugi ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala. Ipauwi mo ito sa akin. Si Alex Dixon ay hindi karapat-dapat sa aking pamangkin. Habang nagmumura at naglalakad silang tatlo, dahan-daang yumandar ang dalawang van mula sa paanan ng bundok. Si Helena at ang iba ay nakonsensya at mabilis na nagsuot ng kanilang maskara, na natatakot na malaman ng iba na sila ay nagdulot ng gulo. Dahan-daang dumaan ang mga van sa kanila. Biglang nagpreno ang van at nag-extend ng ilang braso mula sa sasakyan. Hinawakan nito ang mga braso ni Helena at binuksan ang pinto ng sasakyan. Ang serye ng mga pagkilos na ito ay hindi hihigit sa 2 segundo. Hindi man lang nag-react si Helena habang nahulog siya sa kotse. Abangan ang susunod na kabanata.